Isang magandang gabi po sa inyong mga idolo. Mga ka-partners, itong video gagawin ko, isi-share ko lang po ang kunting talambuhay ko mula nung pagkabata ko hanggat tumabot ako ng ganitong edad, mga ka-partners. Bago man maumpisahan ko ang salitang ito at mga masasabi ko sa gabi ito, mga ka-partners, huwag niyo pong kalimutan, mga idolo, paki-like and share naman ang video kong ito. Tsaka paki-subscribe din po. Huwag niyong kalimutan yung mga ka-partners. Sa gabing ito, may sasabihin lang din po ako tsaka kunting pangaral sa mga viewers natin. Paki-share na lang din po para makita ng mga kabataan na may mapupulot sila na aral sa sasabing sa gabing ito, mga ka-partners, mga idolo. Magandang gabi ulit sa inyo. Sa totoo lang po talaga, lumaki kami mula nung pagkabata namin sa probinsya. Magkakapatid kaming tatlo. Nabuhay kami ng may kanya-kanya kaming diskarte, may sariling diskarte sa buhay, mga ka-partners. Kasi sa totoo po talaga, maaga kaming nawala ng magulang. Kumbaga, nakikitira na lang kami sa mga tsoy namin dati, especially sa lola namin, si Lola Erin, yung talagang nagpalaki sa amin nung bata pa kami sa probinsya. Sa makatuwid po, wala na siya ngayon at matagal ng panahon na nawala siya. Hindi kami nakabawi sa kanya, sa mga kabutihan na ginawa sa amin. Mga ka-partners, itong may share ko, sa totoo lang po, umabot ako ng ganitong edad. Dati payat lang ako, pero ngayon tumaba-taba na rin kahit pa paano kasi nabibili yung mga gustong makakain. Kung nang abot kaya lang sa bulsa. Hindi naman talaga totally na yung mga mamahal na restaurant, ganun. Simple lang, mga pagkain na nasa karinderya, o McDo, Jollibee, o Chowking, o iba pa. Basta makakayanan lang ng pera. Eto mga ka-partners, paki-share na lang din po para mapanood ng mga kabataan. Sa totoo lang po talaga, bata pa kami dati, nag-iigib kami ng tubig sa mga kapitbahay. Nag-aantay kami ng utusan para magkaroon ng pera. Tapos, ayun, yung mga kapatid kong babae, sila Gigi, saka si Bimbim, shout out yan mga utol. Kay Elder Rose Solomon, tsaka sa kapatid na yung bunso, kay Ellen D. Laurenio. Nakapag-asawa na siya ngayon, mga ka-partners, yung bunso namin kapatid, kasi tatlo lang kami. Masasabi ko po sa gabing ito, yung hindi ko naman po ikikwento yung buong talambuhay ko, pero may konting bibigay lang po sa mga viewers na nanonood sa video ko na ito. Kumbaga, hindi habang buhay na nakukontento ka sa sarili mong, halimbawa, kumikita ka na ganito ganyan. Ako, marunong din po tayo makontento. Opo, nandun yun yung kasabihan na yan. Dapat makontento tayo. Pero hindi ibig sabihin na dahil sa salitang kontento, hanggang doon na lang tayo. Yung kakain tayo ng 3 beses sa isang araw, ganun na lang. Hanggat sa pagtanda natin, ganun na lang gagawin natin. Hindi ganun. Kumbaga, ang may tuturo ko lang, habang malakas pa tayo, habang bata pa tayo, mga ka-partners, mga kaidolo, kung anong kaya natin gawin, o kaya natin mag-ipon ng pera, o makapaglaan o magnegosyo, hanggat kaya ng katawan natin, mas maganda sanang gawin natin lahat yun. Kasi mga ka-partners, eto masasabi ko lang, sa totoo lang paano kaya kung umabot ka na sa pagkatanda mo, tapos yung katwiran mo, makakain lang kami ng 3 beses sa isang araw. Pagtanda mo, paano yung mga pamilya mo, paano yung magiging anak mo, magiging apo mo, tapos yung katwiran mo na kontento lang sa ganun, makakain ng 3 beses sa isang araw,
hangga't umabot sa apo mo, gano'n ang magiging katwiran nila, walang mangyayari sa buhay natin pagka ganyan mga partners, 'di ba, tama ako? Kaya ang sabi ko lang sa sarili ko na, hindi sa lahat ng bagay, makokontento ako na makakain ako ng 3 beses sa isang araw. Sa totoo po talaga mga ka-partners, sa isa sa kinakabilibang ko, sa aming magkakapatid, kay Elder Solomon, tsaka kay Ellen D. Mateo Solomon Laurenio. Ah, Shoutout sa inyo mga utol. Bilib na bilib ako sa mga kapatid ko kasi sa buong talambuhay namin na may kanya-kanya kaming trabaho na para lang mabuhay, na hindi kami nasuportahan ng magulang namin. Ah, hindi ko naman nilalahat pero may mga tsuhin at tsahin kami na kahit papaano may nagbibigay sa amin dati. Sa ngayon, sa tatlo kami magkakapatid, kumbaga watak-watak kami. Yung kapatid kong si Gigi nasa probinsya, tawag diyan, may sarili din siyang ano, galawan para lang din mabuhay sa araw-araw na um, pangangailangan. Gano'n din po sa bunso kong kapatid kay Ellen D. Yun talaga, bilib din ako ron sa bunso naming kapatid kasi ah, mula pagkabata namin, siguro umidad siya ng 12 o 11 ng bata pa kami, talagang nagtrabaho na yun. Gano'n din sa yung kapatid kong pangalawa. Kanya-kanya kami talagang buhay noon. Nagtrabaho talaga kami, maliit pa lang kami. Tapos hangga't sa umabot kami ng ganitong edad, kanya-kanya pa rin kaming diskarte para mabuhay. Ah, Pinakabilib ko lang sa bunso naming kapatid kasi pangarap niya noon na dito pa lang siya sa Pilipinas mag-abroad. Shout out tol. Salute ako sa iyo kasi inaabot mo yung pangarap mo. Nakapag-Singapore ka, tumagal ka diyan sa amo mo. Ayan mga ka-partners, yan yung bunso kong kapatid na nakapagpatayo na siya ngayon ng hanggang second floor na bahay. Tapos bumili siya ng jeep. Ngayon nasa probinsya, walang nag-aasikaso kasi nandito nga ako sa sa Antipolo. Tapos may baka siya, may mga lupa na nabili. Ganon ang kapatid ko, ganon kami. Kumbaga, dapat wag tayo makontento sa sarili nating yung mga ibang kasabihan na okay na, makakain na tayo ng 3 beses sa araw, okay na yan. Paano naman mga kinabukasan ng magiging pamilya mo pagka ganun lang kayo, di ba mga ka-partners? Oo. Ah, Tawag dyan. Tapos habang malakas pa tayo, gawin natin ang dapat nating magagawa. Kumbaga, magkakaroon tayo ng pera, maiipon. Kung may negosyo ka, makapaglaan ka ng negosyo, di kay tulad ko, yung diskarte ko ngayon kasi dati talaga negosyo ang gusto ko. Kaso sa probinsya medyo mahina pagdating sa negosyo kaya ginawa ko ngayon, salamat din ako sa utol namin kasi binigyan din ako ng baka nun. Tapos ngayon nakabili na rin ako ng baboy kahit papaano, ilan pa lang sa probinsya para maabot ko rin yung sarili kong pangarap mga ka-partners. Kaya ang masasabi ko lang sa inyo, sana habang malakas pa tayo, huwag nating antayin tumanda tayo bago tayo makapag-isip ng gagawin natin na makapag-isip tayo pag matanda na tayo, ay sayang dapat pala nung malakas ako. Nagtrabaho ako ng maayos, nag-ipon ako ng pera, ganito ganyan. Tapos di sana di nahirapan yung mga anak ko. O di ba mga ka-partners? Sana itong video ko makapagbigay sa inyo ng aral. Thank you din mga ka-partners sa suporta nyo. Sana tuloy-tuloy po nyo akong suportahan sa aking YouTube channel, Jasper Solomon TV mga ka-partners. Huwag nyo kalimutan at saka gumawa na rin po ako ngayon lang, siguro mga nakaraang buwan lang, pinapasok ko na rin po si Facebook page. Sana
makapagbigay ng kahit konting aral lang sa inyo yung mga sinasabi kong ngayong gabi mga ka-partners, mga idolo. Thank you, thank you. Mag-ingat ang lahat. Love you.